you have done, Jesus. Hallelujah. Kaya lang po kami nabubuhay dahil sa iyo, Panginoong Jesus. And please, Jesus, remind us of your mercy, of your love, so that we can live each day and every day of our lives. Hallelujah. Thank you for being the same yesterday, today, and forever. Calling on the God of Jacob.
your good and acceptable and perfect will for each and every one of us. Hallelujah. Praise you, Jesus. Let's give our highest praise. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po natin purihin ang ating Diyos. And gusto ko lang din po i-share yung binigay din sa akin ng word ng Lord sa 1 John 3 po. Alam niyo po ba kung ano yung basic sign na tayo po ay alive in Christ? Sabi pa nga po doon, we know. So we have assurance. Alam niyo po ba kung ano yun? Yun po yung pagpapakita po natin ng pag-ibig sa ating mga kapatid. Doon po natin malalaman if we are alive in Christ. Kaya sa oras po na to, let us greet our brethren, our sisters and brothers in Christ. Kung hindi po nag-matter kung paano natin sila i-greet, yung heart po natin sa kanila, our love for them, ganun greet, tas ngiti, or kamayan po natin sila, halikan, yakapin. Let's show our love to them so that we can show doon sa mga tao na nasa labas kung ano yung pag-ibig na nasa atin. Yun na yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Amen? We are... Let everything that God's
mahirap sumaya kapag ganitong sobrang init. Init ano? Di po ba? Oo, buti na lang dito malamig. Dahil naririto tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ayan, sa sandali po ito, sino po yung gustong pasalamatan po ang ating Panginoon? Ayan na natingin ang kay Nanay Lilia. Birthday po ni Nanay. Salamat sa Panginoon. Pasensya na kami. Tuloy-tuloy na po. Pinupuri ko ang Panginoon, pinasasalamatan. Sapagkat totoo buhay, napakabigay niya, dakilan niya, ng pagmahal. Tunay na nagpapagaling. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat narito ako, sa kabila na minsan nangihinig ako. Binigyan niya ako ng pabor na makalaman niya. Bagaman, salamat sa aking anak, dahil laging alakan. Minsan po, hindi ako makadalo pag-araw ng kasi nga walang kaya sa akin, nag-aalala naman ako baka bigla ako. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi naman nung pinitingnan ng mga siguro kung hindi ako katulog, hindi niya ako mahal, di ba? Natutunan, nararanasan ko kung gano'n siya kapulis natin sa kabila ng mga nangyayari. Andiyan pa rin siya, talagang napakabuti. Tunay na pinagpapasalamat ko dahil kung walang salita sa aking puso mula sa kanyang pangako, baka hindi na ako makapunta dito. Ngunit salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya. Ang dalangin ko lang, naway, patuloy tayong ingatan natin. Patuloy tayong patatagin sapagkat alam natin malapit na siya dumating. Ibig ko lamang, lagi natin pasalamatan ng Diyos. Lagi natin alalahanin. Sabi nga dapat unahin natin ang kanyang kaharian. At sabi nga, siya naman ang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa atin. Huwag tayong mababalista kung ano naman po yung nangyayari. Bagaman, ang totoo ko minsan nababalista. Sabi ko, Lord, mababalista rin ako sa mga nangyayari. Hindi rin naman natin pwedeng sabihin, hindi pwede. Kasi nga, itinakda na ng Diyos, di ba? Sabi na, mga huling araw, palatandaan malapit na siya, dumating, ay ang mga bagay na nagaganap ngayon. Ito ang nakikita ko, bagaman marami na, sabi na, maraming manlalamig. Pero nawa, hiling ko sa ngalan ng Panginoon, ang mga nanlalamig, tuloy muli, painitin ang puso ng Panginoon. Nawa, dalangin ko rin. Una na, hindi lang testimony, kundi humihingi na ako, Lord, ng panalangin. Una, namimiss ko po ang ating pastor. Hindi nga lang ako makalakad na papuntahan siya sa lugar niya kasi medyo malayo. Hindi nga ako makalakad na malayo kung wala akong alalay. Pero, ang hiling ko lang sa Panginoon, nawa hanggang sa kanyang pagbabalik, wala kasi pa rin siya. At alam ko na hindi niya kalooban ng mga sakit, bagaman pinahintulog, pero sabi ng Lord, bibigyan kita ng lakas upang mapagtagumpayan niya. Kaya hiniling ko sa Panginoon na palakasin muli niya ang ating pastor, ano man yung mga ginawa ng kaaway sa kanyang buhay. Ay ako na mismo, sa ngalan ng Panginoon, ay inuutusan ko ang mga diablo niyan, na gumawa ng bagay niya sa likod niya, sa likod ng Panginoon. Alam ko na palalakasin niya sapagkat itinakda siya para sa atin. Kaya maraming pong salamat sa Diyos. Salamat sa kabila ng totoong ewan ko lang sa atin. Maliban ng maraming tira hindi nakakaranas.
Pero, wala akong nakakate. Dinadalangin ko lang. Wala po akong ginagawa sa aking tahanan sa gabi. Wala akong kasama sa aking kwarto, kundi ipanalangin lahat ng kapatiran natin. Hindi na kapatiran, kundi lahat ng mga kapatid natin sa Panginoon sa buong daigdig sapagkat talagang po gumagawa ng kaaway. Sabi nga ko, paano noon ay dinudoble ni Satanas ngayon. Diba? Kaya, lingko sa ngalan ng Panginoon. Patuloy tayong patatagin. Ano man yung mangyayari. Ano man ang mangyari. Lahat po nakasulat, sana'y alalahanin natin lagi para matagalan natin ang anumang sitwasyon ng pakikipagkaka sa mundong ito. Sa bagay, sabi nga ng Panginoon, ikaw ay aking anak, ano man ang mangyari, hindi na kita pababayaan. Hindi kita iiwanan. No? Kaya, hindi rin mangyari sa atin bilang tao na bye-bye, lalo na pag naririnig natin kung nararanasan natin ang matinding kahirapan. Diba? Hindi lang kahirapan po sa pagkain. Hindi sa mga trial na itinutulot ng Diyos na ginagawa ng kaaway sa mga. Ayun ka man, lumusugin ako nagpapasalamat dahil di ba siguro oras para pupunin ang Panginoon. Kasi sabi nga ng Panginoon, siya nagtakda ng pagsilang ng tao sa daigdig, siya rin ang magtatakda ng paglisan nito. Bawat isa sa atin, kung nawawala man tayo sa daigdig nito, kapahintulot ka na ng Panginoon. No? Dahil siya nagtatakda ng lahat ng bagay. Kaya, salamat sa Diyos dahil binigyan pa ako ng dagdag na buhay sa araw na ito. At naway, dalangin ko na ang ating pastor ay makarating. Alam ko na may tinuturo lang si Lord. Pero, tinawag siya rito sa mga tupang na rito ang pangalagaan niya. Alam kong darating ang Panginoon na siya pa siya. Patuloy lang natin isama sa bawat isa sa atin ang kalakasan, kagalingan ng ating pastor na. At ano man yung mga ginawa ng kaaway sa kanyang buhay, hindi ito pahintulutan ng Diyos. Magwagi siya. Hindi. Nasa parada na tayo ng tagumpay. Kaya, magpasalamat lang tayo lagi sa Panginoon na naman pagsubok na lumaging tulad po na nangyayari sa atin. Tuturo lang, bago po itong lingkong ito, hindi ko ini-expect. Yan na naman ako ng buwal. Sabi ko, Lord, ito na ba? Kung mag-iisipan ko po, sa nangyayari na yun, masarap ng tawagin ka ni Lord. Pero hindi po natin siya pwedeng pangunahan. Nabuwal na naman po ako. Sabi ko, Lord, nadarating yung araw pa na uli kitang masasalamatan. Dahil napakaraming tao, isa po sa pinili niyo ako upang makasama. No? Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Kaya dalangin ko na Lord, kahit isa sa atin ay walang mawala sa pangalan ng Panginoon sa kanyang pangalan. Ito po yung papasalamat ko. At maraming salamat din ang bawat pamilya natin, hiniling ko sa ngalan ng Panginoong Jesus, ng bawat pamilya natin ay magkaisa na. No? Magkaisa na sa pananampalataya. Sabagay, huwag po tayong mag-alala. Pinangako po sa atin ng Diyos yun. Huwag lang tayong lalayo sa Kanya. Sinabi ng Panginoon na sa pamamagitan ng hinirang ko yung sambayan, ang buong sambayan ay ililigtas niya hanggang sa ika-4 na salindahin. Pero pinakailangan, may gagawin ng bawat. Manalangin, manalangin. Manalangin, ipanalangin ang pamilya. Yan. Salamat.
ang Panginoon. Salamat sa buhay ni Nanay na patuloy na pinalalakas ng ating Panginoon, si Nanay. Ano, sabi nga po sa salita ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mamutawi sa bibig ng Diyos. Sa panahon po ngayon, di ba, parang iniisip natin na malapit na dumating ang Panginoon. Pero yung mga nangyayari po ngayon, simula pa lang po yan. Para yung mga tao patuloy na lumapit sa ating Panginoon. No, pray po, Panginoon. Gusto ko lang dagdagan si Nanay kasi kahapon, sabi ni Nanay, Lord, ngayon na ba? Ito na ba yun? Kasi ako rin, kahapon po 1 o'clock, nakahiga ako, nananalangin ako sa Panginoon kasi may Bible study ako 5 o'clock kinatidayan. Tapos, sabi ko, Lord, di ako makabangon. Sobrang hilo ko. Ang init. Tinitignan ko yung andito ko. Sobrang init. Sabi ko, ano kung ka-Bible study? Purihin po ang Panginoon step next ako kay Ate Dayaw. Sabi ko, Ate Dayaw, matutuloy ko ba yung Bible study natin? Kasi kung matutuloy, pipilitin ko talaga na bumangon. Pero purihin ang Panginoon kasi sabi na ni Ate Dayaw, Nanay, nakalimutan ko. Sa Quezon, nagpunta kami sa Quezon. Kaya hindi na muna tayo mag-Bible study. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi natuloy kasi hanggang nung hapon, hindi ako makabangon. Ang sakit talaga ng aking ulo. Kaya purihin ko ang Panginoon na napakabuti ng Panginoon. Dapat nga rin na nung gabi, iniisip ko na yung nakipag-ibig ako sa tatay ni Sister Lenanet, pero talagang hindi ko pinaya. Kaya purihin po ang Panginoon kasi ngayon, naririto po akong may panibagong lakas na nagmumula po sa ating Panginoon. Yan purihin po ang Panginoon at sa sandali po ito, ihanda lang po natin yung ating sarili para po makinig ng banal na salita ng ating Panginoon na tinatawagan niyo po si Pastor Lino para ipahagod po sa ating lahat. Chris? Amen. So, tayo po ba ay masaya sa Panginoon? Amen. Dahil ito po ay araw na tayo ay tinitipon ni Lord para siya ay sama-samang purihin at sambahin. Salamat sa kabutihan at katapatan ng Panginoon sa atin. Amen. Ang Lord ay napakabuti at tapat. Pero tayo ay hindi maraming tapat. Nakakalungkot dahil marami ng bakanting upuan. No? Hindi po natin ang dahilan, pero alam po natin ang ating commitment sa Lord. No? Na itong araw po ng linggo ay dapat talaga nating talaga no? Sa Panginoon. At yan po ay kanyang inutos sa atin. At praise the Lord dahil gusto ko rin sabihin na si Pastor na po ay medyo bumubuti na pa yung kanyang kalagayan at siya nga po ay makakarating mamaya. No? Hindi ko lang alam kung kayo ay makakarating. Pero siya ay papunta itong araw na ito. No? So praise God at sa mapagpalang arawan din kay Nanay Del. No? Patuloy din po natin panalangin yung pamilya ni Sister Lenanet dahil na po pumanaw na po yung kanyang tatay at kahapon na po ay pinipig. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Pero sa lahat ng yan, alam natin na napakabuti ng ating Panginoon. Amen? So, tayo po ba handa na makinig ng kanyang salita? Yan tayo maglatay po kayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. O aming Ama, maraming salamat po muli sa umagang ito na sa biyaya ay kami tinipon nyo sa lugar na ito upang kami ay
patuloy na mag-aalay ng pasalamat, papuri at pagsamba sa iyo dahil tunay nga na napakaraming dahilan upang kayo aming bigyan, Panginoon, ng parangal. O aming Ama, muli po sa umaga ito, aming inaalay ang aming mga sarili sa inyo. Kami po ay umuupo sa iyong panan, handang makinig sa inyong pong salita, at kami, Lord, ay nagpapakababa, nagpapasakop, at kami handang magpabago sa iyo dahil alam po namin na pagpagka ngayon kami ay patuloy niyo pa rin inuupo upang maging katulad ng aming Panginoon Jesus. O aming Ama, darahin ko na muli kayo ang mausap, ang personal sa bawat isa, at kayo rin po, Diyos, ang umilos sa kalagayan po ng aking mga kapatid, maring meron sa kanilang may karamdaman, maring meron sa kanilang may kabigatan, mayroong mga alalahanin. Kayo, Panginoon, ang maghari sa buhay ng bawat isa. Padalain ko, O Diyos, na muli niyo po kami palalakasin ng iyong salita at ng iyong presensya, at kami ay aalis sa lugar nito na punong-puno ng espiritual na pagpapala ninyo, Panginoon. Muli niyo po itago ang iyong lingkod sa lipunan na iyong kalwalatian. Kailangan po ang mapakinggan at kailangan po ang makita ng bawat isa. Salamat din po, Panginoon, sa kagalingan na binibigay niyo po sa aming pastor, at patuloy natin inaangkin ang patuloy na paggaling at paglakas ng iyong lingkod upang siya ay patuloy na makaganap ng pagkatawag nito sa kanya. Salamat po, Ama. At sa ina po namin binabalik ang lahat ng kapurihan at kalawalatian sa pangalan namin, Panginoon Jesus, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Medyo nag-feedback yung ating pwede ba natin bukasan siguro yung echo. So ngayong umaga, gusto ko magsimula ng panibagong serye. Sabihin natin panibagong mensahe pala. Na ito po ay pinamagatang being transformed by God. No? Yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin, alam ko na tayong lahat ay siguro tanong ko muna, sino sa atin dito ang bagong nilalang nasa Panginoon? Thank you, Lord. Praise God. No? Yan po ay pangako niya na sino mang ay pag-isa kay Jesus sa isang bagong nilalang. Pero sino rito ang makapagsabi na patuloy pa rin siyang binabago ni Lord? Amen. Praise God. So, yan po ang nilalagay ng Panginoon na mensahe po sa aking puso, na maunawaan po natin yung ginawang pagbabago ng Diyos sa atin, at maunawaan din natin na patuloy pa rin tayong binabago ng Panginoon. At ano nga ba yung mga kasangkapan ng Diyos para tayo ay kanyang baguhin? No? Ang ating key verse sa mensahe ito ay 2 Corinthians chapter 3, verse 18. At sabi nga po dito sa New International Version, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord, who is the Spirit. Sabi nga po sa Tagalog, at ngayong nabis na ang talumpong sa ating mukha, tayong lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningan yon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Praise the Lord. Amen? Ay sa Panginoon na tayo ay nakatuwa yung sinabi dito, no? Na siya'y bumabago sa ating anyo para tayo ay lalong magningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Amen?
So, alam niyo po, ang ating Diyos ay isang Diyos na nagbabago. Ay isang God of transformation. Makikita po natin yan sa, halimbawa, sa kanyang mga nilikha. No? Sa physical na mundo, merong salitang ginagamit. Ito po ay napag-aralan natin sa science o sa biology. No? Ito yung proseso na kung saan ang mga hayop ay sumasailalim sa matinding pagbabago, ng mabilis na pagbabago. Matapos na sila ay isilang. Okay? Naalala niyo kung anong tawag ang ginamit na salita doon? No? Yung salitang metamorphosis. Naalala niyo ba yung salitang yun? Metamorphosis. At alam niyo po mga kapatid, yung binasa natin kanina sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, na sabi rin, we are being transformed into His image. Ang Grekong salita na ginamit dyan ay yung salitang metamorpho. Kung saan dinina o yung English na salita ng metamorphosis. May mga karaniwang halimbawa niyan. Halimbawa, yung dalawang example yung dito. Halimbawa, alam niyo yung tadpole, yung tinatawag na butete. Diba? Yun, pag nagkagano ay nagiging palaka. Diba? Pero isang mas common na halimbawa ng metamorphosis ay yung caterpillar. Diba? Yung caterpillar, yan ay nag-undergo ng metamorphosis at yan ay nagiging isang paro-paro. Okay, isang magandang paro-paro. Meron akong tininan ko, pero hindi yata may sulat. Tininan ko kung gaano katagal ba yung proseso na yun ng isang caterpillar ay nagiging butterfly. Ito pala, yan ay usually nagtatagal ng 2 to 5 weeks. No? Okay. At ganoon din, kung nangyayari yan sa physical na mundo, nangyayari din po yan sa spiritual na mundo. Na ang Diyos ay gumagawa ng gawain ng pagbabago at yan ay nais niyang gawin sa bawat isang taong nilikha niya. No? Kaya nga, tinanong ko kayo na sino sa atin dito ang bagong nilalang, halos lahat sa atin. Amen? No? Praise God, at yan ay naranasan natin. Pero alam din natin na nagsimula pa lang yung pagbabago na yun at tinanggap natin ng Panginoon Jesus. Pero hindi pa yun nagtapos. Yun ay nagpapatuloy pa rin. So una, tingnan po natin yung tinatawag na challenge of transformation. Yung hamon ng pagbabago. Okay? Yung transform, sabi ko nga, sa Biblia, ang ginamit na salita, yung salitang metamorpho. Ang ibig sabihin ay to change into another form. Baguhin upang magkaroon ng bagong forma. At ang stress nito, o ang emphasis nito, ang diin nito ay sa inward change. Sa panloob na pagbabago. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon, ang gusto niya munang baguhin ay yung kalooban natin. Amen, mga kapatid? No? Pero later on, makikita natin na kahit yung ating panlabas na nyo ay gusto rin niyang baguhin. No? Pero yan ay in the future pa niyang gagawin. May isang interesting na verse na sinabi sa Jeremiah chapter 33, verse 23. Kaya ako kung na-encounter niya na itong verse na ito. Sabi dyan, Jeremias, yan yata kinuha yung apelido ng mga kapatid natin. Jeremias 3:73. Okay, sabi sa English, can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots? Neither can you do good who are accustomed to doing
even. Mapagbabago ba ng isang Etiope ang kulay ng kanyang balat? No? Meron tayong larawan dyan mamaya. No? Yung Ethiopian, ano bang itsura ng Ethiopian? Maitim. Maitim po ang balat niya. No? So, mababago niya ba ang kanyang kulay ng kanyang balat? O maalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Ano sagot? Anong sagot? At siguro gamitan ng glutathione at kung anong mga pampaputi yan, yung Ethiopia na yan, hindi yung puputi yan, no? Okay? Kahit at ang leopardo, hindi rin maalis yung kanyang batik. Okay? Sabi nito, neither can you do good. Hindi rin tayo makagawa ng mabuti na nakasanayan na natin ang gumawa ng masama. Okay, sinasabi lang dito na yung katotohanan ng tao hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Amen? No? Man cannot change his spiritual and moral nature. Sabi sa, bakit? Sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, alam na natin ito, maring nababasa natin, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sino ang makaunawa sa puso ng tao? Ito ay magdaraya at walang katulad at wala ng lunas ang kanyang kabuluhan. Yung sinabi doon na beyond cure, ibig sabihin ito, yung wala ng lunas, walang makataong lunas o pagsisikap na makapagbabago ng mapandayang puso ng tao. No? At katulad, siguro, tingnan natin sa sarili natin. Sino sa atin dito, dati talaga naghangad tayo na tayo magbago. Meron tayong mga ginawang paraan, pero anong nangyari? Alala ko na ako'y high school, kami ay pina-attend ng retreat. No? Mag-attend kami ng retreat. Since hindi ito naka-attend na ng retreat, nung kayo ay estudyante. No? Okay. So, kami ay meron din ako may lumabas pa. Doon lang kami sa isang facility doon sa eskwela namin, sa St. Joseph. Sa isang building doon. At meron talagang meron mga kwarto yun na napakatahimik. So, nagkakaroon kami ng mga, hindi ko masyadong maalala, pero may mga pagtuturo sa amin. So, nung kami nasa loob nandun sa retreat, napakabait namin. No? Napakatahimik, explain talagang disiplinado kami. No? Kasi, yun ay inaasahan sa amin, no? Pero ang purpose talaga, no? Parang medyo magbago kami. No? Jadi, kaya lang yung kapatid, pagkatapos ng retreat, may nagbago ba? Wala. Okay? So, ganoon pa rin kami. No? Yung siyempre, mga estudyante, medyo may kalokohan, no? May mga kapilyuhan. So, hindi yung nagbago yun. So, ang tao, hindi niya kaya baguhin ang kanyang sarili. Naalala ko yung kanta ni Bill O'Hero, yung isang dakot ng himala. Narinig niyo na ba yung kanta na yun? Kaya sabi dun sa kanta na yun, gusto yung kantahin ko? Kantahin ko na lang. Sabi doon, maraming nabigo na kami ay baguhin, magulang, kapatid, babaeng tinatangi, maging ang simbahan o ang bilangguan. Dito na lang ako. Okay? So, sabi ng asawi ni Bill O'Hero, si Bill O'Hero ay nakulong kasi sa Youth Believing Prison. No? At, pero doon sa kulungan, may nangyari sa kanya. Kaya nakakompose siya ng isang awitin. Pero parang patotoo niya to, sabi niya, marami ang nagtangka. No? At nabigo na siya ay baguhin. Magulang, kapatid, no? Kahit yung kasintahan, at yung kahit yung simbahan. No?
Kahit yung bilangguan. Nung nandun siya sa bilangguan, hindi rin siya nagbago. Pero, nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, siya ay binago ng ating Panginoon. Amen. Amen, kapatid. So, ang pangalawang katotohanan na ang Diyos lamang ang makapagbabago sa kalikasan ng tao. No? Tayo at ang ibang tao, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Tayo ang Diyos lamang ang makapagbabago sa atin. Actually, pinangako niya nga yan sa Ezekiel chapter 36, verses 26 and 27. Babasahin ko lang sa Tagalog. Kasi ang tinutukoy dito yung mga Israelita, dahil yung bayan ng Diyos. Kahit na sila ay talagang tinawag ng Panginoon, pinakitaan ng Panginoon ng mga himala, no, ng kanyang pabor, pero bumabalik pa rin sila sa kanilang mga kasalanan, lalo na yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel, sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So ang tayong paraan lang para ang tao ay magbago ay bigyan siya ng Diyos ng isang bagong puso at bagong espiritu. Amen. No? Yan ay pinangako niya sa kanyang bayan at yan ay para din hanggang sa atin ngayon. At kailan nangyari ito? O sino ang gumawa para ito ay gawin posible? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nasabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, alam niyo na to. Therefore, if anyone is in Christ, then the new creation has come. The old has gone, the new is here. Kaya kung sino mang ay pag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Amen? Kaya doon sa awitin uli ni Bill O'Hero, ito ang kanyang sinabi. Pwede sumabay si Tatay Sandy sa akin. Subalit nung kami nga ay tipunin. Naalala ko yan? Kamay ni Jesus na naghirap para sa amin. Ang pagbabagong totoo ay dumating sa bawat buhay ng isa sa amin. Kami isang dapot ng kanyang himala. Amen? So ang pagbabago ay isang himala na galing sa Diyos. Amen? Praise God! Hallelujah! Alam po, naniniwala ko ang pinakatakilang himala na pwede nating masaksihan ay hindi yung isang may cancer ay gumaling, no, isang may malubhang karamdaman ay gumaling. Naniniwala ko, meron pang mas dakilang himala ron. At yan ay yung himala ng pagbabagong buhay. Amen, mga kapatid? Ang ating Panginoon Jesus lamang ang makagagawa at mangyayari lamang pag si Jesus ay ating tatanggapin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At yan din po ang nangyari sa akin. Tinanggap ko ang Panginoon noong May 8, 1982. Yan na. Yan. Doon ko naranasan yung tunay na pagbabago. Okay? Kung yan ang competent, kung sinabi ko sa inyo. 24 years lang. Okay. So, tingnan po natin yung nature of transformation. Kailan po maunawaan natin ito? Kasi, naalala ko nung ako'y bago tanggap kay Lord, talagang, siyempre talagang iba-iba yung pakiramdam natin, di ba? Parang tayo ay nasa cloud nine, no? Parang tayo nasa alapaab, di ba? Talagang masaya-masaya tayo, no? Tapos pakiramdam natin talagang bagong-bago na tayo, di ba? No? Malakas na malakas.
Pero nalipas ang ilang buwan, mukhang bumabalik yung dating yung dating pag-uugali, no? Bumabalik yung mga dating kahinaan, no? Parang nagwe-wear off, no? Yung kakaibang pakiramdam no, unang tinanggap natin ng Panginoon. And I came to the point na nag-alinlangan ako. Sabi ko, talaga bang bagong nilalang ako? Kasi parang nakikita ko, ang dami pa rin dapat baguhin sa akin. No? Bumabalik yung mga kahinaan ko. Talagang kaaway naglalagay ng alinlangan sa akin. Parang gusto niya ako mag-alinlangan na talagang binago na ako ng Panginoon. Hanggang sa dumating yung punto na pinaunawa ng Panginoon sa akin na talagang bagong nilalang ako. Ang kinig ko yung pangako niya sa 2 Corinthians 5:17 na ako ay isa ng bagong nilalang. Pero pinaunawa ng Panginoon sa akin din na ang pagbabago ay nagsimula nang tinanggap ko si Jesus. At ito ay nagpapatuloy pa. Amen? No? Pero inaangkin ko yung pangako niya na yun. So, gusto ko lang maunawaan natin yung nature ng transformation na to. Yung kaligtasan ng pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao na tatanggap sa ating Panginoon Jesus. Gusto ko maunawaan natin na it is both instantaneous and gradual. Kailangan maunawaan natin na ito ay nangyayari sa isang, sabihin natin, ito ay biglaan, no? Pero ito ay unti-unti rin. No? Parang paano nangyari yun? Biglaan, pero unti-unti. It is instantaneous, but it is gradual. O kaya, tawag na iba niya, it is positional, but also progressive. Okay? Nung tayo tumanggap at sumampalataya sa Panginoon Jesus, talagang tayo po ay bagong nilalang na. Kasi nakatanggap na ng bagong kalikasan, bagong identidad. Hindi na tayo, halimbawa, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Tayo ay alipin na ng katwiran. Tayo po ay alipin na ng ating Panginoon. Amen? No? Hindi na tayo kaaway ng Diyos, pero tayo naging anak niya. Naging kaibigan niya. At siguro marami tayong maiisip ng mga binago ni Lord sa atin o binigay ng Lord sa atin. Binigyan tayo ng bagong isip. No? Ang katulad ng ating Panginoon Jesus, binigyan tayo ng bagong puso. Meron tayong mga bagong pagnanasa o hangarin na mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Hindi na yung dati. Meron na tayong bagong Panginoon na sinusunod sa buhay natin, hindi na yung sarili natin. Amen, mga kapatid? Talagang binago tayo ng ating Panginoon. Actually, merong biblical term na gusto kong i-share sa inyo, maring narinig nyo na to. Yung tinatawag na sanctification. Sanctification. O yung pagpapakabanal. Mababasa niyo sa salita ng Diyos. Pero, ang ibig sabihin nitong sanctification is separation to God. No? Pag sinabing pagpapakabanal, tayo ay inihiwalay ng Diyos para sa Kanya. Okay? We are, ito yung the separation of the believer from evil things and ways. Tayo ay hinihiwalay na ng Diyos ang mananampalataya mula sa mga masasamang bagay at masasamang gawin. Hinihiwalay tayo ng Panginoon mula ron para tayo ay maging kagamit-gamit na sa Kanya. Yan, naalala ko yung mga kapatiran natin sa bansa na narito ngayon. Naalala ko yung patutuan ninyo na dati ay may pangalan pa kayo sa grupo ninyo, di ba? Anong pangalan ng grupo niyo? Ay, hindi kayo sabi, wala sila dito. Pero yung mga kasama niyo, anong pangalan nila? Tropang Baliw. Ayan. Hindi sila kasama pala sa Tropang Baliw. No? Okay, nasa na pala yung Tropang Baliw? Ay, hindi na pala sila Tropang Baliw. Sila ay Tropang Binago. Amen? Pero dati, kinukwento nila, ang ginagawa daw nila ay
nagiinuman sila, di ba? No? Di ba? Magdamag na nagiinuman, nagkakasiyahan. Ano pang ginagawa nila? Nagsusugal, ano ba, pupunta ba sila sa sapungan, gano'n? Doon lang, yung sapungan lang, di ba? Okay. So, pero, salamat sa Panginoon, sila ay binago ng Diyos. Nakilala sila sa Panginoon. Nawa tanong, nagiinuman pa ba sila? Hindi na. Iba na ininom nila, di ba? Yung mabuti na sa katawan natin. So, nakita niyo mga kapatid, inilalayo tayo ng Diyos mula sa kasalanan. At tayo ay itinatalaga na para sa Diyos. Now, actually, itong sanctification na to, sa Biblia, mapapansin nyo, minsan, sa iba't yung may mga translation na nagkakaiba, minsan, yung sanctify sa isang translation, halimbawa sa King James, sa New International Version, ang ginamit naman ay to make holy, o kaya banalin. Kaya ang sanctification ay synonymous o katulad din ng holiness, na yung pagiging banal. Pero gusto ko rin i-correct ito. Kasi sa atin, pag sinabing holiness o banal, ang inisip natin yung hindi na nagkakasala. No? Pero hindi yun ang ibig sabihin sa Biblia ng holy. No? Kay Lord, pwede yun. Pero sa atin, hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng holiness, hindi yun sinless perfection. Holiness is being set apart for God. Gusto kong dagdagan yun. Being set apart for God's exclusive use. So pag sabing holy, hindi yung hindi ka na nagkakasala. Ang ibig sabihin ng holy o banal, ikaw ay itinalaga na para sa Diyos. Para sa layunin ng Diyos. Kung dati ang buhay mo ay ginagamit mo para sa sarili mo lang yung kapritsyohan, yung gusto mong sarili mong kagustuhan. No? Pero ngayon, hindi na. Ginagamit mo na ang buhay mo para maglingkod at magbigay ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen, mga kapatid? Yun ang sabihin ng banal. No? Nakatulad din ng sanctification. Now, gusto ko maunawaan natin na nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, tayo ay ginawang banal na ng Panginoon. No? Tingnan niyo, meron akong ilang mga talatang papabasa. Acts chapter 26, verse 18. Sabi yan, to open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Okay, so sa Tagalog, itong pagkakasalin, sabi dyan, yung huling bahagi na lang, sa pamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Sa pagitan ating pananampalataya sa Panginoon Jesus, tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at mabibilang na pinapaging banal. Ituturing na tayo ng Diyos na sanctified or holy sa sandaling tinanggap natin si Jesus. So, ibig sabihin, sa paningin ng Diyos, yun na ang ating kalagayan. Maaaring hindi yun ang tingin natin sa sarili natin, pero yun ang sinabi ng Panginoon. Na tayo ay banal na. Tayo ay pinatawad na sa ating makasalanan. Amen? Amen. No? Marami pang mga talata. Halimbawa, 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Ito ay salita ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Tingnan mo ang sabi niya. And that is some of you were. Dahil kung babasahin natin mga unang talata, meron siyang binanggit ng mga iba't ibang uri ng makasalanan. No? Binanggit ni Apostol Pablo yung
magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, mapagdaraya. Pero ano sabi niya? Ganyan ang ilan sa inyo noon. Nung di ba nakilala kay Lord? Subalit, kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalagan na kayo sa Diyos. Sa English, you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ. No? Yung sinabi diyang wash, ito yung nilinis, sanctified, itinalaga, and you were justified, pinawalang sala sa pangalan ng ating Panginoong Jesus at ng Espiritu ng Diyos. Tingnan nyo, ang sabi ni Apostol Pablo, kayo ay, hindi sinabing kayo ay masasanctify pa, hindi. You are sanctified. Kayo ay, kayo ay kayo ay itinalaga na. Diba? Kayo ay napatawad na. Yung justified, yan naman ay yan yung pinawalang sala. Ang tingin ng Diyos sa atin, na parang yung hindi tayo nagkasala, yan ang tingin ng Panginoon sa atin, justified. Okay? Yun yung ginawa ng Diyos para sa atin. No, we were sanctified, we were justified. Okay, sa Hebrews chapter 10 verse 10, gusto ko makita natin ito, no? At saka verse 14. Okay, sabi niya, by the which we are sanctified. Ginamit ko po itong translation ng King James dahil sa King James Version, ang ginamit na salita ay sanctified. Pero sa New International Version, to make holy. So, gusto ko lang makita natin salitang sanctified. By the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ, once for all. Verse 14, for by one offering he has perfected forever them that are sanctified. Okay? At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng isang pag-handog ng kanyang sarili ay sapat na. Sa makatwid sa pamamagitan ng isa lamang pag-handog ay kanyang pinabaging banal, magpakilanman ang mga nililinis niya. Okay? So, we were sanctified because of what Jesus did on the cross. So, positionally, yung kalagayan natin, nung tinanggap natin ang Panginoon, tayo ay sanctified, tayo ay holy, amen? No? Tayo ay bago na. Pero, sabi ko nga sa inyo, ang sanctification ay hindi lamang positional. Sanctification is also progressive. It is a process. Ako niya mga kapatid. There is some magandang definition ng sanctification. Sabi niya, it is the process of becoming in practice what you are already in position. Ito ay proseso na pagiging ikaw ay nagiging sabihin natin banal, no? Sa iyong pamumuhay, no? You are becoming in practice what you are already, kung ano ka sa iyong kalagayan, sa iyong posisyon. Parang ganito, tayo ay banal na, pero gusto ni Lord na makita rin sa buhay natin yung pamumuhay na may kabanalan. Ano niyo mapalit? No? Becoming, yan ay sinabi ni Dr. David Jeremiah, becoming in practice what you are already in position. Okay? At it has something to do with our conduct and character. Ito ay may kinalaman sa ating mga kilos at sa ating character. Itong tinatawag na sanctification na to. Okay? Tingnan niyo yung ating key verse, 2 Corinthians 3:18. Napakalinaw. Di ba? Tayo ay bagong nilalang na kay Lord. Amen?
Pero anong sinabi rito? Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Sabi rito, sa Panginoon, ang bumabago sa ating anyo upang lalong maging manining hanggang sa maging mistulang larawan niya. Ibig sabihin, bago na tayo, no? Bagong nila lang, pero gusto pa rin ni Lord na makita talaga sa buhay natin yung unti-unting pagbabago. Na lalong makita si Jesus sa atin. Amen mga kapatid? Okay? So, sanctification is also a process. Isang proseso yan. Kumbaga, ito kailangan malinaw. Ano ba ang gusto ni Lord na mangyari sa atin? Anong goal niya para sa atin? Sa sanctification process na yun. Nabasa natin kanina na tayo ay maging katulad ni Jesus. No? Yun ang gusto ng Panginoon mangyari sa atin. Na tayo ay maging Christ-like. Maging katulad ng ating Panginoon Jesus. Okay? Merong, siguro hindi ko lang isama dyan, pero Romans chapter 8, verse 29, sabi doon, na nais ng Panginoon that we should be conformed to the image of Christ. Tayo ay maging katulad ng ating Panginoon Jesus. Kaya, lahat tayo mga kapatid, we are a work in progress. Narinig niyo na ba yung salita na yun? Work in progress. Hindi pa tapos si Lord sa atin. Kumbaga sa yung mga nakikita natin gawa sa kalye, di ba pag may mga construction, anong nilalagay? Under construction. Amen? Tapos na ba yun? Hindi. Under construction pa eh. So bawat isa sa atin, ay parang may karatula si Lord sa atin, under construction. Yan mga kapatid. Amen. No? At siya ang nakakalam kung paano tayo babaguhin at kailan tayo mababago. Hindi tayo, alam ko minsan tayo ay naiinit. Kaya mga kapatid, Lord, tagal-tagal nitong ugali ko na to, hindi pa rin nababago, di ba? Bumabalik-balik pa rin. Di ba? O kaya, minsan, yung ibang tao, nakikita natin, Lord, yung si kapatid na hanggang ngayon, bugnutin pa rin. No? Pagagalitin pa rin. Di ba? Okay? Kasi hindi pa matapos si Lord sa atin. Amen mga kapatid? Lilitaw at lilitaw pa rin yung mga kahinaan natin. Pero si Lord ay committed ng ang gawain na sinimulan na sa atin ay tatapusin niya. Philippians chapter 1 verse 6, hindi ka lang nailagay dyan. Di ba sabi doon? He who began a good work in you will complete it. No? In the day of Christ. Yung mabuting bagay, sabi dito, tinitiyak ko sa inyo na mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Amen? So, hindi sumusuko si Lord sa atin. Pag tayo ay nagkakasala, pag tayo bumabalik yung makainaan natin, hindi siya yung basta itatabi ka na niya dahil paulit-ulit na lang yung kasalanan mo, kahinaan mo. Hindi ganun si Lord. Patsaga siya. At gusto niyang tapusin yung sabi dyan, yung mabuting bagay na sinimulan niya sa atin. At ito yun. Kaya maging matyaga tayo sa sarili natin. At maging matyaga din tayo sa bawat isa. Amen. No? Hindi yung pag nakita may kahinaan ng kapatid mo, ayaw ka na dyan. Bahala siya. Diba? Hindi ka na mga kapatid. Kasi militaw at militaw yan, pero nandyan tayo para suportahan. O kaya para tulungan yung kapatid natin. Amen, mga kapatid. Pwede matulungan sa pamamagitan ng pagtutuwid.
Pwede mong tulungan sa pamamagitan ng panalangin. No? At sa iba pang paraan. Kasi, yun nga patuloy pa rin tayo binabago ni Lord. Dahil sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, na sabi ko lang po ito sa Tagalog, pero kasing layunin ang Diyos para sa bawat sa atin. Para tayong makasangkapan. So, sabi rito, sa verse 20, sa isang mahalagang tahanan, hindi lahat ng kasangkapan ay maginto at pilak, mayroon ding yari sa kahoy at luwal. Ginagamit sa mga tanging pagkakataon ang mga kasangkapang ginto at pilak, ang yari sa kahoy at luwal ay ginagamit araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan. Nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa mga mabuting gawain. At sinasabi rito na kailangan na lumayo tayo sa kasamaan para maging kapaki-pakinabang tayo. Para tayo ay nakatalaga sa Kanya, nakatalaga sa Panginoon. Okay? So, ginamit pa rin sa salita doon, sanctified. That we may be sanctified. Ibig sabihin, yung buhay natin ay magamit para sa layunin ng Panginoon. Huwag natin ipagamit sa kasamaan. Yan ang sabi rito. Siguro hindi ka lang magtatapos. Alam mo kapatid, yung sanctification process na yan ay makukompleto rin. Matatapos din yan. Kailan? Pag dumating si Lord. Amen? No? Pag dumating si Lord. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 2, Dear friends, now we are the children of God, and what we will be has not yet been known, but we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Mga minamahal, sa ngayon tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. We shall be like Him. Amen, kapatid? Amen. Magiging talagang tulad na tayo ng Panginoong Jesus. Amen. Talagang bagong-bago na tayo pag dumating ang ating Panginoon. Pero mga kapatid, pero sinabi dito sa verse 3, kaya ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Kung meron tayong ganong pag-asa na balang araw tayo ay lubusang babaguhin ng Panginoon, habang inaantay natin yung araw na yon, at sabi dito, we should live pure lives. Mabuhay tayo ng mga buhay na may kalinisan. Okay? So, palagi ko wala na akong oras dahil meron pa tayong communion. No? So, isa pa lang nakita natin. It is instantaneous and at the same time it is gradual. No? Yung pagbabago ni Lord sa akin. Talagang binago niya na tayo nang tinanggap natin ng Panginoon. Tayo binanal na ng Panginoon. Pero, patuloy pa rin na tayong binabago. Patuloy pa rin na tayong pinapaging banal. Ay, yung mga luma nating mga pag-uugali ay binabago ni Lord. Yung mga luma nating pag-iisip, mga gawin, binabago pa rin ng ating Panginoon. And I pray na patuloy nga tayo na maghangad ng pagbabago sa buhay natin. Dahil alam ko, kung talagang susuriin natin ang sarili natin, meron pa rin talaga mga bahagi ng buhay natin na dapat baguhin nila. May mga pag-uugali tayo na patuloy pa rin hinuhubog ng Panginoon. Binabago niya na maging katulad ng ating Panginoon Jesus. No?
Kahit ako nagpapasalamat ako dahil may nakikita ako mga ugali ko dati nung di pa ako nakilala sa Panginoon. Anong tinanggap ko ang Panginoon? Unti-unti niyang binabago. At alam ko, gano'n din kayo mga kapatid. Amen? Pero, sabi ko nga, patuloy pa rin natin hangarin na tayo baguhin, patuloy na lumago. Tayo, siguro, dito ako magtatapos. Paano nga ba natin masabi ng isang Kristiyano ay matured na? Isa kasi sinasabi natin, yung matured, yung matagal na kay Lord. Di ba? Wala yan sa tagal. Wala yan sa dami ng alam. Wala yan sa dami ang ginagawa para sa Panginoon. Alam niyo, ang tunay na tanda ng maturity kay Lord, yung tayo ay lalong nagiging katulad ng ating Panginoon. Yung Christ-likeness. Yan talaga ang sign ng maturity. Yung pagiging, sabi natin, ganap o talagang malago kay Lord, yung talagang lalong nakikita sa atin ang ating Panginoon Jesus. May nagsabi nga paano mo pa malalaman na ang ginto ay puro? Paano malalaman na ang ginto ay puro? Di ba, ang ginto, pag yan ay kinuha sa lupa, marami pang mga nakahalo dyan, di ba? So yan ay dumadaan sa pagtutubog ba yan? Yung talagang sa apoy. No? At sabi nila, malalaman na ba daw, malalaman natin na ang ginto ay puro kapag tumingin ka dun sa ginto, nakikita mo na yung mukha mo. Yung gintong yung siguro yung molten, no? Yung nakikita mo na raw yung mukha mo. Pero ako wala pa akong nakita ginto na nakikita ko yung mukha ko. Sabi lang nila, ibig sabihin, gano'n din sa spiritual, sa spiritual na buhay. Masasabi mo talaga na tayo ay talagang pure sa paningin ng Lord kung nakikita na si Lord sa atin. Nakikita na ng ibang tao. Kung masabi natin na tayo lumalago sa kadalisayan o kabanalan, kung mas nakikita na ng iba ang larawan ng Panginoong Yesus sa atin. Amen? At yun ang patuloy natin panalangin sa ating Panginoon. So wala na po akong oras, tayo kayo manalangin. Maraming salamat po aming Panginoon na sa iyong biyaya kami ay nakaranas ng pagbabagong buhay. Hindi po ito dahil sa aming gawa, kundi lahat na ito ay gawa ninyo, Panginoon. Pero dalangin po namin na patuloy niyo pong ilagay sa amin yung hangarin na patuloy pang mga baguhin ninyo. Patuloy pang lumago. Lumago nila sa pagkakilala, kundi lumago sa pagiging katulad ng aming Panginoon Yesus. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na patuloy na magpakababa. Tanggapin ang aming mga pagkakamali at pagkakasala. Patuloy kami magmalinis sa inyo at magpagabay sa iyong banal na Espiritu. Salamat po, Ama. At salamat sa pag-asa na meron kami na ang pagbabago na sinimulan niyo sa buhay namin ay tatapusin ninyo sa pagdating ng aming Panginoon Yesus. Yan po ang aming sa panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. At lahat ay magsabi na, Amen. Amen. God bless you po at tuloy po natin sa susunod na linggo. So tayo po ay makinig muna ng ating paalala sa pagbibigay. Gusto ko natin po pala magbigay ng update sa inyo sa ating pledges as of itong last week na to. Kabuang pledges po natin ay umabot sa 52,061 pesos and 10 centavos. Pero kung papasin niyo po, ang ating goal ay 118. No? Ibig sabihin, wala pa tayo sa kalahati. Kaya ko sinasabi dahil alam ko yung ating mga kapatid sa
multimedia ay matagal nang nagre-request sa amin ng bagong laptop. No? Pero natinitingnan kasi namin yung gaano kalaki na ba na ibibigay sa ating pledges. No? So, kahit po kayo mga kapatid, no? Baka nakaligtaan nyo na, no? Kahit namin kayo na magbigay monthly, magkano yun? 200? 95 ba yun? No? Monthly para sa ating pledges. O pwedeng higit pa roon. At para mabili po natin yung mga kailangan pa nating gamit sa ating church. So, pakinggan po natin paalala sa atin. Ayan, tayo po ay dumako sa ating isa pang bahagi nating gawain. Ito po ay ang pagbibigay. So, bago ko po i-share yung sa inyo yung Bible verse, tayo muna po ay mag-pray. Yes, Father God, maraming salamat po muli sa panibagong buwan, Panginoon, na pinagkalaw niyo po sa amin, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na muli nandito po kami, Lord God, at patuloy, Lord, na pinikilala, Lord God, na kayo po ang Diyos na pinagmumula ng lahat o mabubuting bagay, Panginoon. At Panginoon, patuloy niyo nga po kami tulungan na maunawaan, Lord God, at makasunod sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalang sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung i-share ko pong Bible verse po is nasa Kawikaan 3 verse 9. Sabi po doon, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring hatugan. So, sinasabi po ng Panginoon dito na parangalan po natin si Yahweh. Ayan, ibig sabihin po, sambahin, kilalanin natin siya na siya ang Diyos na pinagmumulan po ng mabubuting bagay at karapat-dapat po sa ating pagsamba. At sinabi pa niya dito, sa pamamagitan ng ating mga kayamanan. Ano po ba yung mga kayamanan na yun? So yung kayamanan po yun po yung possession po natin o ang lahat ng meron po tayo. Ang ating mga financial po na pinagkukunan. Yan, yung oras, talento, at mga oportunidad po na iyon ay regalo ng Diyos sa atin. At nilagay po ng Diyos yun sa ating buhay para sa isang layunin po. At ibig sabihin po, lahat po ng yun ay pinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Even yung buhay po natin, hindi po natin pag-aari yan. Iyan po ay para sa Panginoon. At ito po ay marapat po na ihandog po natin o ilaan natin sa Panginoon bilang pagpaparangal natin sa Kanya. Dahil hindi naman tinitignan ng Diyos kung gaano kaliit na o kalaki na yung mga natin, yung meron po tayo, kundi tumitingin po ang Diyos sa puso natin. Sinabi niya po, share ko lang po yung isang verse sa 1 Samuel 16 verse 70. Yan, sabi po dito, For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So tumitingin po ang Diyos sa puso po natin. So kapag nagbibigay po ba tayo mula sa pusong nagtitiwala sa Kanya, sumasamba sa Kanya, kumikilala na siya ang Diyos na pinagmumulan po ng mabubuting bagay at karapat-dapat sa ating pagsamba. So, ipa-search po natin sa Panginoon yung ating puso. At alam po natin na yun nga po, tumitingin ng Diyos sa ating puso. Kung bukas po tayo sa Kanya, nagagalak, at nagtitiwala at tumikilala sa Kanya. At sinabi pa po niya dito, at mula sa iyong pinakamainam na ani siya ay iyo ring handugan. Ibig sabihin po yung best po natin, ibigay po natin sa Panginoon. Hindi dahil tayo po ay karapat-dapat na magbigay sa Kanya, kundi dahil karapat-dapat po siyang handugan. So tayo po ay magbigay ng merong pagtitiwala sa Kanya, may pagpaparangal na gagalak, at kumikilala sa Kanya. So tayo po ay magbigay.
Ama, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagbigay sa inyo, Panginoon. Patuloy po namin kinikilala ng kayo po ang Diyos na pinagmumulan ng mabubuting bagay, Panginoon, at may kontrol ng lahat ng bagay. At patuloy namin, Lord, na pinagkakatiwala to, Lord God, sa inyong mga kamay. Panginoon, na lahat ng meron po kami ay sa inyo, Panginoon. At salamat po sa kakatiwala po nun sa amin, Panginoon. And Lord, I pray na ipagpagpala niyo po, Panginoon, ang mga kaloob na ito na magamit, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian, Lord. Maraming salamat po at patuloy niyo pong pagpalain din ang puso ng bawat isa at patuloy na hubugin niyo po sa amin ang pusong tapat, Panginoon, sa inyo. Sapagkat, Lord, kayo po ay karapat-dapat na Diyos at dapat namin parangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po itatapos sa ating pananagunan. Kaya po natin tumayo. Tayo manalangin. Panginoon, muli po, narito kami na tutupad sa inyong pagbibilin sa amin na aming alalahanin na inyong pong ginawang sakripisyo sa krus habang kami nag-aabang na inyong pagbabalik. Patuloy, Panginoon, na mausap kayo sa amin sa mga sandali ito na patuloy niyong ipaunawa sa amin ang dakilang pag-ibig niyo. Dahil ito rin ang magulong sa amin upang kami umayo at aming ipangaral ang iyong mabuting balita sa iba. Pagpalain niyo po ang bawat isa at pagpakabalin ninyo po sa sandali ito sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. I'll crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the dawning of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for Ito ang araw na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pagkanulo, ay lumambot siya ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira persito,
at sinabi, ito ang aming katawan na inaantog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tinapay na hawak natin ngayon ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon Jesus, na ito ay pinahirapan, ito ay nasugatan, at ito ay namatay para sa ating mga kasalanan at para sa ating mga karapatan. Sa pamagitan ng pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay doon sa krus, tayo na sasampalataya sa Kanya ay Kanyang pinapakinggan. Kaya sandali ito, sa pagkain natin ng tinapay, salamatan natin ng ating Panginoon Jesus, na dahil sa Kanyang ginawang sakripisyo, tayo ay naging mga bagong nilalang. Tayo ay naging banal na sa Kanyang paligid. Kunin natin ang tinapay, kanin natin na may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Gayun din naman matapos magapunan ay nawakan niya ang saro at sinabi, ang saro ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at inom sa saro ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang saro ito ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesus na nabubo doon sa krus, at ito ang paglinis ng ating mga kasalanan nung tayo humingi ng tawad sa Kanya. At sa pamagitan nito, tayo ay pinawalang sala ng ating Panginoon. Sa pag-inom natin ng sarong ito, pasalamatan na natin ang ating Panginoon Jesus sa Kanyang dugo. At patuloy din natin idalangin na tayo ay patuloy na linisin ng ating Panginoon. Inumin natin ang saro na may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa inyong ginawa doon sa krus para sa amin. At salamat din, Panginoon, sa ginagawa niyo po sa buhay ng bawat sa pusa amin. Magpahanga ngayon. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy namin may pakita ang liwanag niyo sa iba upang makilala din nila kayo, aming Panginoon, sa pamamagitan ng aming buhay at sa pamamagitan ng aming mga salita. Gamitin niyo po ang bawat sa pusa amin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. At ay magsabi na, Amen. Amen. Ako muna po tayo para sa ilang mga announcement. Amen. So, announcements po. Salt and Light Cluster Anniversary. Miyerkules, May 6, 6 p.m. Dito po sa BJCC Worship Center. Dito po yan. All are welcome. Welcome ba lahat? Amen. Amen. Ate Mara, welcome ba lahat? Pupunuin ito. So, maraming handa. Anyway. So, wala na. Yan lang. Amen. So, puri ng Panginoon. Pinagpala po ba tayo ngayong umagang ito? Amen. Talagang napakabuti ng Diyos at ang kanyang mga salita ay patuloy talaga na pumupukaw sa ating mga puso upang tayo ay magsikap na magbago araw-araw. Amen. So, tayo po tayo at para tayo po ay manalangin. Oh God, hallelujah, Lord, hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na hindi po madali na magbago, Panginoon.
Pero ang lahat ng ito ay biyaya mo at sa tulong ng iyong banal na Espiritu, magagawa po namin na kahit unti-unti, Panginoon, ay mabago ang aming mga kahinaan, Panginoon. Hanggang sa datnan mo kami, Panginoon, na kami nga po ay tunay na bago ng Panginoon. Kaya salamat po, Ama, sa mga salitang ito na aming pong narinig. Pakiseluhan mo po ito ang mga banal na dugo ng aming Panginoong Yesus na manatiling buhay, makatotohanan, at upang ito po ay patuloy namin masikap na baguhin. At patuloy, Panginoon, na kami ay magtiwala ng lubos sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa oras na ito, na kami, Panginoon, ay sinamahan mo. Ginabayan ng iyong banal na Espiritu upang patuloy na maunawaan namin ang iyong mga salita na aming pong narinig. Salamat po, Ama. At sa aming pag-uwi, nawa ay dagdag po ng bawat isa, ang bawat tahanan na naroon po ang pag-ibig, kagalakan, pagkakaisa, Panginoon. Na patuloy pa rin na ikaw po, Panginoon, ang mahayag sa bawat buhay at pamilya ng aking mga kapatid na naririto. Salamat po, Ama, itong aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, magandang tanghali, magpalayo po tayo lahat ng ating Panginoon. God bless us. Happy birthday, Lord.